Bumisita at nangmusta sina Senator Risa Ontiveros at PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa mga taga-Kalayaan, Palawan. Ang reaksyon naman ng kanilang alkalde sa mungkahing ipamigay na lang ang bayan, alamin sa pagtutok live ni Rafi Tima. Rafi. Ivan, Pia, papalapit pa lamang yung aming sinasakyang aeroplano ng PCG Lulan, sina Commodore J. Tariela at Senadora Risa Ontiveros dito sa Isla ng Pag-asa ay sunod-sunod na yung aming natanggap na mga notification at radio challenge mula sa katabing artificial island ng China sa may Subi Reef. Maliban pa ito sa pagpasok ng mga text notification na "Welcome to China". Lahat yan narinig at nakita ng mambabatas. Nagtungo sina Senadora Risa Ontiveros at PCG spokesperson Commodore J. Tariela sa Kalayaan Municipality para makita ang kalagayan ng lugar at magbigay ng ayuda, magpahayag ng pakikisa sa mga residente ng Pag-asa Island. Sa kanilang pagharap sa mga residente at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Kalayaan, ipinaalala ng mga opisyal kung bakit matibay ang pinangahawakan ng bansa sa islang ito, bagamat nasa labas ito ng exclusive economic zone ng bansa. Sa unang pagbisita ni Ontiveros sa isla, namigay ang kanyang grupo ng ayuda at may dala rin silang medical team at mga gamot. Nakita rin niya kung gaano karami ang mga Chinese Maritime Militia na halos nakapaligid sa isla, bukod pa sa mga nabuhalang barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy. Sa pagbalik ng mamabata sa Puerto Princesa, dumaan ang PCG aircraft sa Mischief Reef at Tayungin Shoal kung saan nakasadsad ang PRP Sierra Madre. Nakausap ng senadora ang mga sundalo na nakaistasyon sa barko sa pamamagitan ng radyo. Ang alkalde naman ng bayan ng Kalayaan, natawa na lang daw sa suhestyon na ipamigay na lang ang Kalayaan para hindi na maging komplikado ang sitwasyon sa lugar na ito. Narito ang kanilang mga pahayag. Pero kami po dito, okay lang sa amin yun. Kailangan namin unawain. Pero mas maganda pumunta sila at masaksiyan lang, hindi lang yung marinig nila sa mga balita, lalo na paliwanag ng ating mga dignitaries, no? Mga experts sa maritime law. Maunawaan nila na ang Pag-asa ay atin. Alam niyo naman po na nakakatanggap ng mga text messages sa Welcome to China. Alam niyo na rin yung mga radio challenges. Pero anong difference na na-experience niyo mismo? Ibang klase pa rin. Makita mismo sa cellphones ng mga kasama namin sa Philippine Coast Guard plane. Yung lumalabas dun sa upper left ng cellphone monitor, yung Chinese characters. At yung mga text messages na "Welcome to China". Totally unacceptable. Para ang China na lang ang hindi pa nakatanggap ng memo. Kaya text sila ng text ng ganyan at radio challenge sila ng radio challenge habang kami po ay palipad dito. Well, gaya nga ng sinabi ng ating mga unang nagsalita, nandito tayo, atin ito, at gumagana ang isang lipunang Pilipino dito sa Pag-asa Island. Kami po ay nandito para manindigan na ang Kalayaan Island Group kahit kailan ay hindi namin iiwan, kahit kailan ay hindi namin ipamimigay at magsasama-sama tayong tindigan ito para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. My governance, my enforcement, my infrastructure, my basic services, my local government, my schools, my civilians, my lahat ng component, kompleto po. No question about it. The Philippines has effective governance and ownership of the municipality of Kalayaan, especially Pag-asa Island. Atin po ito. Laking pasalamat naman ng alkalde ng municipality ng Kalayaan sa pagbisita ng dalawang opisyal. Sana raw ay madalaw pa sila ng mas maraming national officials para makita, maramdaman at marinig nila ang hinaing ng mga taga-Kalayaan. Yan ang latest mula dito sa Puerto Princesa sa Palawan. Ivan? Maraming salamat, Rafi Tima.